Grabe, ang lamig. Yelo na yung ano. Tapos ngayong Sunday, babagsak na daw yung snow ngayong Sunday and Saturday and Sunday. Ayun o. Ano? Puti-puti na yung mga damo. Grabe, napakalamig na dito. And kanina habang nagpupush ako ng mga baka, parang puputok na yung kamay ko sa lamig. Buti na lang kahit na ano, sikat pa rin naman ang araw. Kahit pa paano may pangontra dun sa lamig. I think 98-99% lahat is pabor do sa naging desisyon ko na mag-stay pa rin dito sa farm. Kasi nga nasabi ko naman sa inyo yung sitwasyon. And then parang may dalawang comment ako nabasa doon. Nasabi niya, Brad, hindi na uso ang utang na loob ngayon. Kung mag-i-stay ka dyan sa employer mo, hindi ka dyan kayang iligtas. Sabi niya sa akin, parang makinig ka sa akin dahil pinagdaanan ko yan, ganun-ganun. Basta mamaya, ibabasahin ko sa inyo pagdating sa bahay. So, explain ko din sa inyo why I choose to stay here instead na tanggapin yung offer na mas mataas yung salary at libre yung bahay. So, explain ko sa inyo mamaya kasi hindi ko na-explain do sa nakaraang video natin kung bakit mas pinili ko nga dito. Kasi kumpara nga naman doon, mas mataas na yung per hour and then libre yung bahay. Dito may binabayaran pa kami na 120. So mamaya sasabihin ko sa inyo lahat-lahat yung mga dahilan ko kung bakit mas pinili ko pa na dito. Magkakaiba po kasi yung dahilan natin eh. Maring tama po kayo pero pakinggan nyo po muna kung bakit mas pinili ko dito. Dahil nga sabi ko sa inyo, hindi lang po kasi hindi loyalty. Hindi ko masabing loyalty kaya ako nag-stay dito. Siguro masasabing utang na loob. Kaya ako nag-stay dito. Kasi ayoko din naman talagang alam niyo yung nung time na kailangan natin ng LMIA, then tinanggap tayo dito. So nagkatrabaho tayo, naka-apply tayo ng permanent residence. And then ngayon, dahil nga pinagdadaanan to, bigla-bigla iiwanan natin sa ere. Parang alam niyo yung kabastusan, parang ganon. Ang Pilipino pa naman ang mga Pilipino, pag nagawan mo yan ng mabuti, kahit pa paano, mayroon pa naman dyan. Hindi na kasi lahat may natitira pa rin yung ikang ay tumatanaw ng utang na loob. Grabe. Nagyelo na yung sasakyan grabe ang lamig. Tayo nagprose na. Pati yung sasakyan ko nagprose na rin. Ganang kalamig dito. Yelo na. Ay, grabe. Ganun kalamig. Kaya tayo papahinga na muna. Dito ako lagi nadaan sa likod. Ayan ito yung taniman ng mais ni boss. Ayan, US na yan, US border na. Kasi pag dito kami nadaan, kasi iniwanan ko tong bota. Kasi nga dahil malamig, nagbobota na kami. So ito yung eksaktong komento ni Kabayan. Sabi nga niya, Brad, hindi uso ang utang na loob dito sa Canada. Nakahanap ka na ng employer. Kung ako sa'yo, save yourself first, magbigay ka na ng notice sa boss mo. Hindi yung current employer mo ang magsasalba sa status mo. Be smart na lang, huwag kayong magpabola sa mga pangako ng employer. Baka dyan pa kayo lalong malagay sa alanganin na pagdaanan ko na yung dinadanas nyo ngayon. Ang masasabi ko lang sa inyo, be smart na lang at huwag umasa sa pangako ng employer. Grab ninyo yung offer sa inyo bago pa makahanap yan ng iba. At baka sa huli, magsisi ka. So gaya nga ng madalas ko sinasabi sa inyo, dito sa social media may kanya-kanya talagang opinion at pananaw ang bawat isa. Pero kagaya nga na nakalagay dito sa post na to, just because you're right does not mean I'm wrong. You just haven't seen life of my side. Kung mapapansin nyo, ang tingin ng isa is 6, ang tingin ng isa is 9. So both of them, sa tingin nila tama sila. Pero sabi ko nga po sa inyo, hindi nyo nakikita kung bakit naging ganon yung desisyon ko. Unang-una, ito isa-isahin natin. About doon sa sinasabi ni Kabayan na utang na loob. Kung mapapanood nyo po yung mga una kong vlog, nung dumating ako dito sa Canada, may employer din ako na nauna dito na lagi kong sinasabi na sa kabila ng mga nangyayari na may abuse. For example na lang yung may sakit ka, pipilitin ka pa rin papasukin. Nagpaalam ka na a day before na masama yung pakiramdam mo, hindi ka makakapasok. Pero pinipilit ka, sinundo ka pa sa bed mo, papapasukin ka. And yung pagtatrabahuhin ka sa ibang employer, iba na ang trabaho dahil wala silang maibigay na oras sa'yo. So lahat ng yon kung babasahin natin,
sa inyong working permit at sa inyong kontrata is mali po yun. So sabi ko na lang, hindi, tiis-tiis muna ako dito bilang pagtanaw ng utang na loob dahil sa employer na to, nakarating tayo ng Canada. Pero may kaibigan tayo na nagsabi nga sa akin, Brad, hindi uso dito sa Canada utang na loob. Kung sa tingin mo may abuse o hindi tama yung ginagawa sa'yo, marami dyan pwede kang maghanap ng ibang employer. So yun nga, nakahanap tayo ng panibagong employer at itong employer nating ito, nung time na yon, binigyan niya kami, inisponsoran niya kami ng working permit. So ito, nakalipat nga kami dito. So compare naman doon sa una, mas maayos-ayos naman po ito. Pero gaya nga nung madalas ko sinasabi, hindi din naman to perfecto. Marami din tong mga hindi magandang nangyayari dito. Pero dahil nga sabi ko, may tinitingnan po kasi tayo dito eh. Unang-una, kung lahat na lang ng nangyayari dito is negative, eh baka noon pa lumipat na rin uli ako. Pero dahil nga dito, kahit pa paano sinuportahan yung application natin ng permanent residency. Unang 2 taon namin ay nakakaipon naman. Kaya nga lang pagpasok ng 3 taon, ayun na, marami ng pagbabago na hindi na rin maganda. Pero bakit nag-stay pa rin po kami dito? Dahil unang-una, nakaprocess na po yung aming permanent residence application. At marami din naman ako tinitingnan dito positibo. Kung between negative and positive, siguro I think mas lamang na yung negative sa ngayon. Siguro nasa 70%, 30% na lang yung positive. Pero dahil nga may apply na tayo ng permanent residence at sabi nga ni Kabayan, bakit hindi na lang nyo pinili yung offer do sa kabilang farm na mas mataas pala yung offer, malibre yung bahay, samantalang dito mas mababa yung offer dito, tapos kailangan pa namin magbayad ng 120 sa accommodation. So ito nga po yung point ko. Unang-una, naka-apply na po ako ng PR. Yung iba kong kasama, yun nga, nag-alisa na. Yung iba, umalis na. So wala silang apply ng PR. Kaya naghanap po sila ng ibang farm. Kasi nga po, dito, kung mag-aantay na lang ako dito, kahit papano naman, may chance naman, may status pa naman po tayo dito kung lilipat na naman po ako, nasa na po nasa dulo na ako ng application ko. And sabi naman ni boss, wala nang problema, tuloy-tuloy pa din naman yung work namin dito. Although, yung iba kasi, kaya lang nagsialisa, nangangamba nga sila, dahil baka nga daw ay mawala ng trabaho dito, bigla, tapos wala nang i-issue na LMIA. Pero gaya nga po nung napagmitingan namin, di po ba, sabi nga ni boss, no, mag-offer pa rin kami ng LMIA. You can still continue working here if ever, worst case scenario. So sabi ko sa kanila, pabor yun doon sa mga kasama ko na walang PR application at yung nawala ng status. So tuloy-tuloy pa rin naman sila. Pero yung sitwasyon ko po kasi, waiting na lang po ako. May status naman po ako, naka-implied status tayo. Hindi kagaya ng iba talaga na walang status at saka yung iba ay pa-expire ng working permit. So talagang hindi ko sila masisisi kung gusto nilang lumipat. Desisyon po nila yon. At pangalawa, kung tatanggapin ko naman po yung offer doon at kung halimbawa po ay palari na lumabas yung ating permanent residence application. So nakakahiya lang naman po kung tatanggapin ko yon and then aalisan ko din kasi nga po may mga offer po kasi na nag-aantay sa atin. Hindi ko na lang muna ma-share sa inyo kasi wala pa naman Hindi ko muna ma-share sa inyo pero magaganda po yung offer. And then kung sinasabi nyo na parang kasi yung comment ni Kabayan parang mag-stay na ako dito forever, hindi naman po. Ito, bigyan ko lang kayo ng backstory. Yung mga nauna kasi dito na worker dito sa farm na to, mga inabot ng 5, 6, 7 years mga ganon. Ito yung mga usap-usapan dito ng mga kasabayan nila na naiwan dito. Na ika nga matagal na dito, 5 years na. And then pinangakuan before si boss kasi dati mas lamang dito ang Pilipino, puro Pilipino dito. So pinangakuan si boss na tulungan lang siya na makakuha yung kanyang kapatid sa Pilipinas na makarating dito. And then hindi siya aalis, yun daw yung mga pangako. So tinulungan ni boss na hired yung kapatid sa Pilipinas nakarating dito. And then 3 months lang nilayasan nila si boss. So ika nga tinulungan niya yung worker dito na makuha yung kanyang kapatid, magkaroon ng trabaho dito, job offer. So mas mababa yung binigay. So bigyan ko kayo ng konting idea. Let's say kung 18 yung minimum nila dito binibigay, binigyan lang yung kapatid niya nakarating dito ng $15. Kahit pa paano sa akin ipagpapasalamat ko na yun kasi mahirap kung makapasok ng Canada ng kagaya nun, wala experience, nakapasok siya dito pero binigyan siya ng pabor ni boss, na-hire dito. And then after 3 months, inalisan po nila. So sabi nga parang sumama ang loob ni boss kasi ang ganda ng pangako, ganda ng usapan, biglang lalayasan. So that time yun nga, nagsunod-sunod pa yung mga na-hire namin dito na ika nga tourist to working permit, student to working permit, ganun. Tapos pagkakuha ng working permit ay umaalis.
So yun na, nagsimula ng masangatan to ng ibang lahi. Nasangatan na tayo ng Mexican. Kaya kung sa tingin mo kabayan na mali yung naging desisyon ko dahil hindi ko inaccept yung offer doon sa kabilang farm na mas mataas yung rate, libre yung bahay, sa kadahilanan na nakaprocess na nga po yung aking permanent residence application. At ako may mga plano din po na kung sakali na lumabas po yun, ay baka i-accept ko yung offer na matagal nang ino-offer sa akin na mas maganda, so nakakahiya lang kung lalayasan ko din po yun. So ayoko naman nung parang ika nga ay ginamit ko lang din sila tas lalayasan ko lang din. At syempre nakaramdam din naman tayo ng awa kay boss na sa kabila ng mga pinagdadaanan nila dito dahil may magandang offer dun sa kabila, ay basta ko na lang lalayasan itong employer ko. Kaya naintindihan ko din naman si kabayan dahil marami din akong namit dito ng mga kababayan natin na close daw nila yung employer nila. Halos talagang parang pamilya na nila. Ang ganda daw ng mga pangako na i-renew sila. Then 6 months na lang yung natitira dun sa kanilang working permit. Biglang sinabihan sila na hindi na sila i-renew. Meron nga 3 months na lang ang natitira. Then yung parang biglaan na sinabi na pasensya na, hindi ka na namin i-renew. So wala pong magagawa yung mga yan. At sabi ko nga po sa inyo lagi, no matter how good you are, you can be replaced dyan sa trabaho ninyo. Kaya yung mga sobrang dedicated dyan, kaya ako po, ang ugali ko lang po talaga, papasok ako para sumeldo, gagawin ko yung trabaho ko, then uuwi na po ako. Dahil sa totoo lang, this is business. So kapag hindi ka na nila pwedeng pakinabangan, pwede ka nilang i-dispose anytime. Marami na rin po akong namit dito, na kagaya nung na-share sa akin ni Kuya Jan, na 35 years na doon sa trabaho, then pinaturuan lahat yung mga bago, and then after maturuan, dahil may edad na, dinispose na rin siya. Kaya naniniwala po talaga ako doon na bilang isang empleyado, gawin mo lang yung trabaho mo. Yung sobrang dedicated, hindi lahat talaga nabibigyan ng award. That's why I choose to stay here kesa tanggapin yung offer doon sa kabila. Dahil ang gusto ko naman, if ever na maghihiwalay kami ni boss, mabigyan ko siya ng notice na let's say 6 months, sir, kinakailangan ko ng lumipat kasi hindi na sumasapat yung sahod. Kasi syempre, pag kumuha ka na ng bahay dito, mas mataas na yung kailangan mong bayaran. Sinabi ko na sa sarili ko to before, 2 bagay lang yung magpapa-stay sa akin dito. Kasi hindi naman sapat yung loyalty at yung dedication mo sa trabaho kung hindi sumasapat pambayad ng renta, panggastos, kasi lahat po ng bilihin ay tumataas. Sabi ko nga, it's either kahit papano taasan yung rate natin or bigyan tayo ng murang-murang accommodation. Kasi yung kay Herbert nga po, yung accommodation niya is mura. Kasi si boss po nag-o-offer yan minsan ng murang accommodation, kagaya na lang nung kay Herbert na mura yung accommodation niya binabayaran, na doon yung buong family niya, nakabisit din yung kanyang mother-in-law, na doon din yung mga bayaw niya. So talagang malaking save. Kaya sabi ko, 2 bagay lang. Kahit paano taasan yung sahod or bigyan ako ng murang pabahay. Kasi hindi po mababayaran ng dedication and loyalty yung mga bills natin dito. Syempre kung hindi na ako titira dito at kukuha na ako ng bahay, mataas na yung babayaran kong monthly bills, mataas na yung monthly rental, tapos syempre may sasakyan pa tayo, may insurance tayo, hindi na po sasapat yung $18 per hour. It's either taasan niya ako kahit papano or bigyan niya tayo ng mura-murang accommodation. Well, if ever naman na hindi siya pumabor sa gusto nating mangyari, so bibigyan na lang natin siya ng notice la at least 6 months para at least naman kahit papano, kung maghihiwalay kayo ng employer mo ay maayos. So pag dumating yung time na kailanganin mo ng work or may gusto kang ipasok at kailangan niya, so pwede ka pa ding mag-recommend sa kanya. Hindi ka sira dito, hindi kagaya nung sabi ko nga po sa inyo, yung mga una na nagsialisan and then wala na silang chance na makabalik or makapag-repair man lang kasi iniisip ni boss, aalisan din ako nito, lalayasin din ako nito. Kagaya dati nung may umalis dito, may mas magandang offer, and then yung isang farm na yon ay kaibigan din ni boss. So pinasyalan niya yung farm, nakita niya dun yung worker na galing dito lumipat doon. And then biniro daw niya yung employer na ko, aalisan ka din yan kagaya ng ginawa niya sa akin. So hindi po ba mas maganda naman yung may maayos kayong paghihiwalay ng employer nyo, hindi yung kagaya na lang na basta mo lalayasan na dahil may maganda kaming offer doon, dahil iiwanan mo sa ere to dahil sa mga nangyayaring sitwasyon. Pero gaya nga nang nasabi ko sa inyo, nakipag-usap naman sa amin ng maayos at may deal na sila sa bangko na parang may kinukuha silang mga shareholders para kahit paano sila pa rin yung nagmamanage nitong farm, although meron na silang mga shareholders nito kasi nga na mismanagement lang naman sa tingin ko. So may ginagawa naman silang mga paraan para kahit paano manatili pa rin na sa kanila itong farm, and may mga bumibisit na dito na nakikita namin talaga may ginagawa silang action. Sana nasagot ko yung tanong ni kabayan about do sa utang na loob daw dito sa employer, na wag daw kayong basta-basta magtitiwala sa mga employer nyo even ganun pa kayo ka-close. Dahil totoo naman yung sinabi ni kabayan na meron talaga ditong mga ikang ay close na close kayo na employer mo pero wala din siya nagawa nung immigration ay magpapauwi sa'yo. Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo, kahit pa gaano kayo ka-close ng employer ninyo, ang pilitin ninyo is ma-secure yung status ninyo, mag-apply kayo ng permanent residency kasi hindi po kayo maililigtas niyan sa immigration kung sakaling immigration ay magpapauwi sa inyo. So don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit paano may idea kayo sa mga nangangarap makarating dito sa Canada. See you guys sa next vlog. I love you all. God bless. Bye-bye.
Bye.